Tay, bakit kaya konti na lang nakukuha nating tuba sa mga nyugan? Kailangan na natin maghanap ng bagong puno na mapagkukunan. Dahil matanda na mga puno ng nyog, Ariel. Hayaan mo, maghahanap ulit tayo ng nyoga na pagkukunan ng tuba. Saan man tayo maghahanap, Tay? Susubukan kong kausapin si Don Armando. Narinig kong may malawak na nyogan din siya. Ano kaya kung maghanap na lang tayo ng trabaho sa bayan, Tay? Mahirap maghanap ng trabaho sa syudad, lalo na't wala tayong kakilala doon. Paano kung may masamang mangyari sa'yo doon? Natahimik si Ariel dahil sa sinabi ng kanyang ama, kaya wala na siyang pagpipilian kung hindi ang manatili sa bukid. Maaga silang natulog ng gabing yun dahil kinakailangan nilang maghanap ng paraan kinabukasan. Marami-rami namang nagpapasuhol sa kanila sa pagtutuba. Pero ilang araw nang kumonti ang kanilang nakukuhang tuba, kaya maliit din ang kanilang kita. Hindi ka pa babangon dyan. 7:00 na Pasensya na ho, Tay. Napasarap ang tulog ko eh. Bakit ang aga nyo naman yatang nagising? Bala kong pumunta sa bahay ni Don Armando mamaya. Tapos ko na palang akyatin ang mga nyog. 3 galon lang ang nakuha ko. Hindi nyo man lang ako ginising kanina. Sasamahan ko na lang kayo sa lakad nyo. Hindi na. Ihatid mo na lang yan tuba sa tindahan ni Aling Mirna. Bumili ka na rin ng bigas mamaya pag uwi mo, ha? Opo, Tay. Tapos na ho ba kayo magkape? Hindi pa nga Ipagtimpla mo nga ako. Magpapalit lang ako ng damit dahil aalis na rin ako maya-maya. Sabay na nagkape ang mag-ama. Ilang minuto din ang lumipas, agad na umalis si Mang Dodoy. Habang inihatid naman ni Ariel ang 1 galong tuba sa tindahan ni Aling Mirna. Maya-maya'y umuwi rin ang binata upang makapagluto ng pananghalian. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa kanyang ginagawa, ay napansin niyang pumasok na ang kanyang ama sa bahay. Oh, ang bilis mo namang nakabalik, Tay Oo, anak. Mabuti nga't nakasalubong ko si Don Armando sa daan at nakausap ko siya. Ano naman ang sinabi niya, Tay? Ang sabi niya, dadalhin niya raw tayo sa lupain niya. May malaking nyogan daw siya ron At heto pa, kung papayag din daw ba tayo na doon na tumira para bantayan ang nyoga niya. Talaga ho, Tay? Pero paano yan? Hindi naman pwedeng iwanan lang natin dito yung mga alaga kong manok. Hindi rin naman tayo agad natitira doon. Bibisitahin pa lang naman natin ang nyogan. Kailan daw po tayo pupunta ron? Bukas daw, anak. Ganun ho ba? Mabuti naman, Tay. Matumal na kasi ang kita natin dito ngayon Kinaumagahan na. Nagising si Ariel nang marinig ang mga kalabog sa labas ng kwarto. Maagang nagising ang kanyang ama upang magluto. Papungas-pungas siyang bumangon at sinilip ang ama na naroon sa kusina. Gising ka na pala. Tatapusin ko lang ito niluluto kong tinolang manok para makakain tayo bago umalis ng bahay. Ang aga nyo namang nagising, Tay. Sana ginising nyo na rin ako para natulungan ko kayo. Ayos lang, anak. Inihanda ko na pala ang 2 galon ng tuba. Dahil Sabado ngayon, ihatid mo na yan kay Nina at kunin mo na rin yung bayad niya sa tuba na inutang niya nung 1 linggo. Sa gayon may pera tayo sa pag-alis natin mamaya. Siya nga pala, Tay. Uuwi din ba tayo kagad? Hindi ko alam, Ariel Magdala na lang tayo ng konting mga gamit. Malayo daw ang lugar na yun. Kailangan pa nating umakyat ng bundok. Baka bukas o makalawa pa ang balik natin. Ihatid ko na muna tong tuba sa tindahan para may oras pa ako mag-ayos ng mga gamit ko. Sige na. Bilisan mo ng pagkilos. Ang sabi ni Don Armando, hintayin lang natin sila mamaya dun banda sa malaking bato. Dahil dadaanan nila tayo ron. Dali-daling nagtungo sa tindahan ng kanilang suki si Ariel. May kalayuan ito sa bahay nila. Kaya mahigit 20 minuto ang kanyang nilakad bago nakarating doon. Nang makauwi agad niyang inasikaso ang kanyang mga gamit. Pinakiusapan rin niya ang kaibigang si Gaspar na kung maaari ito na muna magpakain sa kanyang mga manok habang hindi pa sila bumabalik. Umupo sila sa tabi ng malaking bato sa gilid ng daan at hinintay si Don Armando na susundo sa kanila. Tay, ano yung kwintas na nilagay niyo sa bag niyo kanina? Proteksyon yun, anak. Protection ho? Para saan naman, Tay? Para sa kaligtasan natin. Para to sa masasamang nilalang. Binigay pa to noon ng namayapa mong lolo. Ganun ho ba? Ngayon ko lang kasi nakita ang kwintas na yan May mga bagay dito sa mundo na sadyang nangyayari kahit hindi natin maipaliwanag.
Mas mabuti na maging handa, lalo na't hindi natin kabisado ang lugar na pupuntahan natin. Napahinto sila sa pag-uusap nang biglang may bumusina na kotse at papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Sila na siguro yan, Tay. Oh, sila na nga yan. Kanina pa ho ba kayo, Mang Dodoy? Oh, ikaw pala, Sir Anton. Kararating din lang namin ang anak ko. Oh, sumakay na po kayo sa kotse. Ikaw na ba yan, Ariel? Opo, sir. Pinata ka na. Nung huli kitang nakita, mga 8 taon ka lang siguro nun. Bahagyang umiti si Ariel nang marinig ang sinabi ng lalaki. Napakunotno siya dahil pamilyar ang mukha nito. Ngunit pilit niyang inaalala kung saan niya ito nakita. Napansin siya ng ama, kaya't binulungan siya nito. Siya ang nag-iisang anak ni Don Armando, Ariel. Mukhang siya yata ang makakasama natin at hindi si Don Armando. Ganun ba, Tay? Kaya pala pamilyar siya sa akin. Mahaba-haba ang biyahe natin ngayon, Mang Dodoy. Sabihan niyo lang ako pag nagugutom na kayo, ha? Kung gusto niyo namang magpahinga, matulog na muna kayo. Gigisingin ko na lang kayo pag nakarating na tayo ron. Hindi nakasama si Daddy dahil may importanteng pinuntahan. Ganun ba? Huwag mo na kaming alalahanin pa, Sir Anton. Kumain na rin kami sa bahay kanina. Tahimik lamang habang nakikinig si Ariel sa usapan ng mga ito. Nakikiramdam din siya sa 3 lalaki na kanilang kasama. Bumuntong hininga ang binata at itinuon na lamang ang paningin sa labas ng bintana. Lumipas pa ang ilang oras hanggang sa nakatulog na ang binata. Hindi nito namalayan na huminto ang sasakyan. Nalimpungatan siya ng maramdaman ng pagyugyug sa kanya ng ama. Gising na muna, Ariel. Kakain na tayo. Sana ho, Tay? Hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Nagpahinga lang saglit sa pagmamaneho yung driver ni Sir Anton. Kakain muna sila. Ilang oras na ho ba tayong nasa biyahe, Tay? Mahigit 2 oras na. Gutom ka na ba? Hindi pa naman po. Sabayan na lang natin sila sa pagkain. Kanina pa kasi nag-aalok si Sir Anton. Nakakahiya naman sa kanila kung paghihintayin pa sila. Sige po. Agad silang nagtungo sa lilim ng puno, kung saan may lumang mesa at upuan. Nandun na ang kanilang mga kasama na inilatag ang dalang pagkain. Umupo sila sa silya at sumabay na sa pananghalian kina Anton at sa 3 pa nitong mga kasamang lalaki. Kumain lang kayo ng kumain, ha? May 1 oras pang biyahe natin papasok sa baryo. Pagkatapos kailangan pa natin maglakad ng halos 1 oras, kaya magpakabusog kayo. Ang layo nga pala talaga, sir, no? Bakit naman dito napili ng daddy nyo na bumili ng lupa? Sobrang layo na nito sa syudad. Alam mo naman si Daddy, mahilig din bumili ng lupain. Kaya siguro niya na gusto ng lugar na ito dahil tahimik. Tsaka kaibigan din niya kasi yung may-ari ng lupa. Bago raw ito namatay, sa kanya iniwan yung nyugan. Kaya naman pala. Tahimik lamang si Ariel habang nakikinig sa usapan ng mga ito. Walang imik din ang 3 lalaki na kasama nila. Nagsasalita lang ang mga ito kung kakausapin ni Antona. Inilibot ng binata ang paningin. Lihim siyang humanga sa ganda at payapang lugar na animoy walang gulong nagaganap. Matapos kumain ay sumakay na sila muli sa sasakyan. Habang tumatagal ang kanilang biyahe, mas lalo namang kumikitid ang kanilang dinaraanan. Hanggang dito na lang tayo. Kailangan pa kasi nating umakit ng bundok. May mga kabayan din ho ba dyan, sir? Meron naman, marami. Sila yung mga lumad na nakatira sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Mababait ang mga taong nakatira dito. Panigurado makakasundo nyo. Mukhang maganda naman ang lugar na to kumpara dun sa atin. Mas tahimik pa. Kaya lang, kapag nag-umpisa na kami magtuba ng anak ko, hindi ko alam kung saan kami titira dito. Marami mga nagtatrabaho sa sakahan, Mang Dodoy. Tiyak na hindi palalampasin ng mga tao ni Daddy ang tuba nyo kung sakali. Tsaka huwag kayong mag-alala. Ang laki ng mga katawan ng mga kasama ko. Sila magdadala ng tuba sa bayan. Mabuti naman kung ganun. Hindi na kami mahihirapan pa ng anak ko na ilako ang tuba kung sakali. Tara na ho. Mag-umpisa na tayo maglakad. Hapon na rin, baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Kayo na ang bahalang magbuhat ng mga gamit natin, Ruben. Agad silang naglakad papasok ng gubat. Tahimik ang lugar at wala pa silang nadadaan ng kabahayan. Kaya't naging mapagmatsyag si Ariel sa lahat ng kanilang dinaraanan. Napamangha sila dahil sa ganda ng tanawin.
Sinalubong sila ng mayayabong na mga bulaklak ng gumamela at sunflower. Sa gilid ay nakahilera ang mga puno ng nyog. Ang ganda ng lugar, Tay. Ang linis pa. Halatang inaasikaso. Dahil disiplinado ang mga tao rito, Ariel. Mamaya pagdating natin sa bahay, malalaman nyo rin ang patakaran dito. Kung ganun ho, ang ganda siguro mamuhay dito, Sir Anton. Malalaman mo rin kapag nakarating na tayo sa malit naming komunidad, Ariel. Kapag nagustuhan yung patakaran na pinapatupad namin, pwede na kayong dumito. May mga kubo naman na bakante na pwedeng tirhan. Talaga Sir Anton? Pero kinakailangan pa naming umuwi ng bahay dahil may mga alagang hayop pa kaming naiwan doon. Wala naman hong problema. Bukas o sa makalawa, babalik din kagad ako sa syudad. Ihatid ko rin kayo sa baryo na tinitirhan nyo. Nakaramdam sila ng pagod ng makarating sa pinakagitna ng bundok. Unang napansin ni Ariel ay mga kubo sa lugar. Sa tansya niya higit sa 20 ng mga kabahayan ang naroon. Nandito na tayo. Mamayang gabi ko na kayo ipapakilala sa mga tao rito. Sasama na muna kayo ni Ruben sa kubo kung saan kayo magpapahinga. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo kagad sa akin, ha? Naku, huwag na kayong mag-abala pa, Sir Anton. Ayos naman po kami ng anak ko Huwag na ho kayong mahiya, Mang Dodoy. Dahil simula nang umapa kayo dito sa teritoryo namin, pamilya na ang turing namin sa inyo. Kaya sige na, sumama na kayo kay Ruben. May piging nagaganapin mamayang gabi. Sumunod ang mag-ama sa tauhan ni Anton, habang si Ariel naman, malapad ang ngiti nito na inililibot ang paningin sa buong paligid. Masaya silang sinalubong ng mga taong naninirahan doon. May mga lumalapit pa sa kanila at nagpapakilala. Magiliw naman silang tinanggap ng mga ito bilang bagong kapitbahay. Iniwan sila ni Ruben sa kubo kung saan sila magpapahinga. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa ganda ng lugar na kanilang napuntahan. Ang ganda ng kubo kahit maliit lang, Tay, no? Mukhang kompleto pa sa mga gamit. Baka may nakatira dito. Nakakahiya naman. Wala naman siguro, anak. Kasi ang sabi ni Ruben, dito na raw tayo titira. Ngayon sigurado na ako na gusto kong lugar na ito, Tay. Nakita mo ba yung mga tao kanina? Ang saya na nung makarating tayo rito. Pakiramdam ko mababait silang lahat, Tay. Ay, tignan mo yung mga puno na nyog. Hindi ganun kataas. Ay kaya panigurado, hindi yan mahirap akyatin. Oo nga po eh. Naputol ang pag-uusap ng mag-ama nang may marinig silang boses ng babae na tumatawag mula sa labas ng kubo. Tao po! Tao po! May tao yata, Ariel. Ay, buksan mo muna ang pinto. Baka may kailangan sa atin. Sige po. Magandang araw. Ako nga ho pala si Sabrina. Nandito ho ako kasi inutusan ako ni Sir Anton na dalhan kayo ng maiinom. Naku, salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Wala yun. Maliit na bagay. Kung may kailangan kayo, pwede niyo akong tawagin ha. Malapit lang ang bahay namin ng lola ko. Ayun oh. Sige. Ako nga pala si Ariel. Tsaka kasama ko rito ang tatay ko, si Dodoy. Ako naman si Sabrina. Ikinagagalak ko kayong makilala. Napapangiti pa ang dalaga habang nagpapakilala sa binata. Ngunit nagulat si Sabrina nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang lola. Kaya't nataranta siya at nagpaalam sa binata. Si Lola talaga oh. Sige Ariel uuwi na ako. Pasensya na talaga kay Lola. Sige na. Sa susunod na lang ulit. Salamat nga pala dito sa tubig Hindi na sumagot si Sabrina dahil patakbo na itong umuwi sa bahay nila. Habang si Ariel naman ay naiwan na may ngiti sa labing sinusundan ng tingin ng magandang dalaga na parang bata kung tumakbo. Lumipas pa ang mga oras hanggang sa dahan-dahan nilamon ng dilim ang kapaligiran. Naririnig na mag-amang naging maingay na paligid. Lumabas silang dalawa sa kubo at pinagmamasdan ng mga tao na abala sa kanilang ginagawa. Mang Dodoy, Ariel, sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa bulwagan. Ipapakilala ko kayo sa aking mga kasamahan. Sabik na rin silang makilala kayo Bulwagan ho, Sir Anton? Ano po yun? Yun ang lugar kung saan namin idinaraos ang piging, seremonya, pagpupulong at kung ano-ano pa. Mahalaga kasi ang gabing ito. May gaganapin pagtitipon-tipon, may kainan at inuman. Alam kong umiinom ka, Mang Dodoy, kaya tara na ho. Marami din pagkain na nakahain dun.
Hindi mo man lang kami sinabihan na may handaan pala, sir. Di sana nakatulong man lang kami ng anak ko. Huwag mo nang isipin yan, Mang Dodoy. Sige na, sumama na kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Mababait lahat ng mga tao rito. Sige ho, sir. Tayo na ho. Anto na lang, Mang Dodoy. Masyado naman ho kayong formal. Pasensya na, sir. Anton. Kailangan ko rin kasi kayong respetuhin kasi amo ko po kayo. Si Mang Dodoy talaga. Hindi naman ho ako si Daddy. Hindi mapigilang mapangiti ni Mang Dodoy dahil sa narinig mula kay Anton. Alam naman itong mabait talaga ang pamilya nito. Kahit ang mga magulang ng lalaki ay respetado din sa kanilang lugar. Napamangha ang binata nang makita ang mga taong naroon sa bulwagan. Masayang nagtitipon-tipon at naghahanda ng mga pagkain sa pinagdugtong-dugtong ng mga mesa. Wow! Ang saya ho pala dito, Sir Anton. Tsaka ang dami hong pagkain. Ano bang meron? Buwan-buwan kami nagsasagawa ng seremonya bilang pasasalamat sa kalikasan sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa amin. Tulad na lamang ng masaganang ani ng mga prutas, gulay at iba pang mapapakinabangan namin dito sa kabundukan. At higit sa lahat ay ang pasasalamat dahil magkakasama ang aming pamilya. Ganun ho ba? Ang galing naman. Tay, dito na ho kaya tayo. Total, may bahay naman tayong titiran dito eh. Masyado ka namang sabik, anak. Papasaan ba at mamamalagi na rin tayo dito? Bukas ko na lang kayo sasamahan sa Nyugan, sa lupay ng kaibigan ni Daddy. Mas malawak ang Nyugan na yon kumpara dito sa baryo. Konti lang ang pananim ng nyug dito. Akala ko dito na yun. Ibang lugar pa pala. Sa ngayon magdiwang muna tayo, kasama ng mga tao naninirahan dito. Napalingon si Anton nang tawagin siya ng babae. Bumungad sa paningin nito si Sabrina. Sir Anton, gusto raw ho kayong kausapin ni Lola Magda. Sige, pupuntahan ko siya mamaya. Siya nga pala. Ikaw na munang bahala kay Ariel. Ililibot ko muna si Mang Dodoy. Opo, Sir Anton. Tahimik na sinundan ng tingin ni Ariel ang dalawa habang papalayo. Bahagya siyang napasulyap sa dalagang kaharap nito. Napansin niyang matalim na napatingin ang dalaga kay Anton habang papalayo ang lalaki. Ilang sandali napatitig ito sa kanya at napawi ang kanina'y matapang na mukha. Gusto mo bang ilibot din kita, Ariel? Sige, ang saya pala rito. Nakakatuwang pagmasdan ng mga tao nagkakasiyahan. Sinabi mo pa. Nakakapanibago. Parang may kasalang magaganap. Kasi sa aming baryo, ganito maghanda ang mga ikakasal. Normal lang ito sa amin kada buwan. Halika, dun tayo sa mga nagsasayawan, oh. Manood tayo sa kanila. Maraming magagandang babae ron. Sus, mas maganda pa ba sila kaysa sa'yo? Hindi naman ako maganda eh. Maganda ka kaya? Simple pero nangingibabaw pa rin ang matatamis mong ngiti. Kakakilala pa nga lang natin pero binubola mo na ako. Tara na nga, baka mamaya maniwala pa ako sa'yo niyan eh. Bakit? Totoo naman maganda ka. Hindi napigilang matawa ni Ariel nang makita niya ang dalagang lihim siyang inirapan. Agad silang nagtungo ni Sabrina sa likuran ng mga kabahayan. Tulad nga ng sinabi nito, marami ng mga tao doon na nagkakasiyahan. May kumakanta habang may nagigitara. May sumasayaw habang pinapalakpakan ng kababaihan. Halika, dun tayo sa unahan para makita natin sila ng malapitan. Dito na lang tayo. Nakakahiya eh. Tanggalin mo na nga yung hiya mo. Masasanay ka rin dito. May mga pagkain silang nakitang nakahanda sa mesa katabi ng sayawan. Kaya't habang nanonood ng mga kababaihang sumasayaw, ay naisipan nilang kumain. Oh, heto. Kumain ka ng marami dahil paniguradong wala na to bukas. Kumuha ka lang dyan kung anong gusto mo. May mga prutas din oh. Salamat, Sabrina. Matagal na ba kayong nakatira dito? Sa Patag kami nakatira noon. Pero lumipat kami rito dahil dito na ang kabuhayan namin. Nagtatanim kami ng mga gulay at prutas. Kung ganun, wala pa bang magtutuba dito sa inyo? Wala pa. Kayo pa lang. Tsaka paniguradong mabenta ang tuba nyo rito. Dahil umiinom naman lahat ng mga tao dito eh. Lalo na kapag nagtatrabaho sila sa sakahan. Habang nag-uusap sila, may ilan namang mga kababaihan na lumapit sa kanila at nagpakilala.
Alam kaagad ni Ariel na nagpapapansin ang mga ito. Pero wala sa mga babae ang atensyon ng binata. Nakaramdam ng kaba ang binata nang mapansin ang kakaibang titig sa kanya ng mga taong naroon. Tila hinuhubaran siya na hindi niya maintindihan. Bahagya siyang nabulunan at pinagpagang dibdib. Hinay-hinay lang. O, itong tubig, uminom ka muna. Grabe kasi makatingin yung mga tao rito. Ayan tuloy, nabulunan na ako. Inilapag nito ang pinggan sa mesa. Hindi na siya nagpatuloy sa pagkain dahil naiilang na siya sa matatalim na tingin sa kanya ng mga taong nasa paligid. Nagulat siya nang biglang hinila siya ng dalaga patungo sa gitna ng mga babaeng sumasayaw. Halika, sumayaw tayo. Huwag ka nang mahiya. Ayoko. Hindi naman ako marunong sumayaw eh. Tsaka, nasa na ba si Tatay at si Sir Anton? Baka hindi pa sila tapos mag-usap. Hayaan na muna natin sila. Halika na. Sumama ka sa akin. Sumayaw tayo. Ha? Hindi. Ayoko nga. Teka lang naman, Sabrina. Huwag mo naman ako hilahin. Sasabay lang naman tayo sa kanila. Paikot dito sa malaking apoy eh. Kaya halika na. Makulit ka rin pala eh. Napapailing na lamang si Ariel habang nakikitang tawa ng tawa ang dalagang kasama niya. Napatingin pa siya sa kamay niyang hawak-hawak ng babae. Lihim siyang napapangiti dahil kahit bagong kakilala pa lamang niya sa dalaga, naging malapit na ito sa kanya. Wala silang ginawa kundi ang sumabay sa pag-indak ng mga taong umiikot sa malaking apoy sa gitna ng bulwagan. Nakailang ikot na sila nang makaramdam ng pagod si Ariel. Sabrina, pwede bang maupo na muna ako saglit? Sumasakit na kasi ang paa ko eh. Sige, maupo ka muna dun. Huwag kang lalayo ah. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Dito na muna ako. Sasayaw kasama nila. Sige, nakakapagod palang sumayaw. Hiningal na ako. Tsaka, nakakayan, daming nakatingin sa akin. Huwag mo na silang pansinin. Sige na, maupo ka na dun. Umupo sa gilid si Ariel habang pinagmamasdan ng mga taong nasa kanyang paligid. Nakaramdam siya ng kaba nang makita ang isang matandang babae na matalim na nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Mahaba ang buhok nito at kulay abo, kaya mas lalong lumakas ang pagkabog sa kanyang dibdib. Mag-isa lamang ang matanda habang nakatayo sa madilim na lugar. Marahan siyang tumayo at akmang lalapitan ang matanda nang bigla na lamang may humawak sa braso niya. Saan ka pupunta, Ariel? Sabrina, ikaw pala. Oh, bakit mukhang gulat na gulat ka? Sinong tinitingnan mo dyan? Ha? May nakita akong matanda. Baka kako kailangan niya ng tulong. Nasaan na ba yun? Bigla siyang nawala. Ganun ba? Nanibago lang siguro sa'yo. Gusto mo bang maglibot-libot pa o umuwi na? Pwede bang hanapin muna natin si Tatay? Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. O sige, baka nasa bahay sila ngayon ni Sir Anton. Sumunod ka sa akin. Nasa kalagitnaan na sila ng daan nang may marinig ng mga kaluskos. Malayo-layo na sila sa mga taong naroon sa bulwagan. Kaya't bahagyang kinabahan ng binata. Nagpalinga-linga siya sa paligid, ngunit wala naman siyang nakikitang tao. Sabrina, parang may sumusunod sa atin. Pero wala namang tao. Teka sandali. Suotin mo muna tong kwintas, Ariel, para mawala yung pangamba mo. Anong klaseng kwintas ba to? Parang may nakita akong ganitong gamit si Tatay eh. Talaga? Nakita ko to sa baul na itinatago ni Lola. Simula nung isuot ko kasi to noon habang nangangahoy ako. Parang pakiramdam ko'y nilalayuan ako ng mga taong gumagala sa gubat. Parang nilalayuan ako ng mga taong may masasamang hangarin. Kaya simula noon, lihim ko na yung dinadala. Kaso nga lang, tinatago ko pag nandyan si Lola. Pinapagalitan kasi niya ako pag nakikita niyang suot ko to eh. Pero bakit mo ipasusot sa akin to? Iba paano ka? Tsaka may masasamang tao ba rito? Basta isuot mo na lang yan. Dahil mas kailangan mo yan ngayon kesa sa akin. Nadidinig ko pa rin yung mga yabag at kaluskos. Mukhang sinusundan talaga tayo. Teka, nakakakilabot ang atungal ng aso.
Kaya nga bilisan na natin ang paghahanap sa tatay mo. Napalayo na sila sa sayawan. Sunod-sunod ang nadidinig nilang mga alulong ng aso. Dahilan na tumindig ang kanilang mga balahibo. Sa pagkakataong yun, maging ang dalagay nanibago sa malakas na atungal ng mga aso na animoy may pinapahiwatig na hindi kaaya-aya. Ngunit hindi siya nagpalata sa kabang nararamdaman upang hindi matakot ang binata na kanyang kasama. Palagi bang may mga umaaligid na aso rito tuwing sumasapit ang gabi? Hindi. Maging ako'y naninibago rin. Ngayong kabilugan ng buwan lang to nangyari eh. Siguro, masaya lang din sila kaya ang ingay nila. Sa amin kasi, pag ganyang kaingay ang mga aso, may nakikita silang mga masasamang espiritu o di kaya masasamang tao. Dalian na lang natin para makarating na tayo sa bahay ni Sir Anton. Lumalalim na rin kasi ang gabi eh. Sumunod na lamang si Ariel sa sinabi ng dalaga. Tumakbo sila nang mapansin na palakas ng palakas ang mga kaluskos sa paligid, kasabay ng mga lagabog. Hawak kamay silang tumakbo at tinungo ang bahay na kanilang pupuntahan, habang isang kamay ng binata ay nakahawak sa medalyon. Napahinto sila ng maninaw ang bahay ni na Anton. Ilang sandali pa'y naramdaman nilang tumigil ang mga kaluskos at mga atungal. Nandito na tayo. Pero ang dilim ng bahay, parang wala namang tao. Saan naman kasi sila pumunta? Hindi kaya nandun pa rin sila sa bulwagan at nagkasalisihan lang tayo? Ilang ikot na natin, wala naman sila eh. Pero sige, bumalik na lang ulit tayo ron. Umuwi na lang kaya tayo. Babalik din ang tatay mo sa kubo. Baka nagiinuman lang sila ni na Sir Anton kung saan. Pagod na rin kasi ako eh. Nag-aalala lang ako tatay eh. Kasi pag nalalasing yun, kung saan lang ngayon natutulog. Hindi naman siya siguro pababayaan ni na Sir Anton. Kaya umuwi na lang tayo. Sandali gagawa lang ako ng apoy. Ang dilim na eh. Hindi ko na makita ang dinaraanan natin. May posporo ka ba dyan? Oo, meron. Maghanap na lang tayo ng tuyong dahon ng niyog para masindihan ko. Nang makalikha ng apoy, napansin nilang dalawa na may mga aninong nagkukubli sa mga puno. Wari nagmamanman sa kanila. Ngunit nagpatuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa makalayo sila sa bahay ni na Anton. Diretso lang sa paglalakad. Huwag mo na lang pansinin ng mga yan, Ariel. Bakit parang balisa ka? Hindi ba lugar niyo to? Kaya kilala mo na ang mga taong naninirahan dito. Hindi naman ako natatakot para sa sarili ko eh. Anong ibig mo sabihin, Sabrina? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Kaya bilisan mo na ang paglalakad para makauwi na tayo. Napatingala sila sa kalangitan at namangha sila sa kakaibang liwanag ng bilog na buwan. Bagamat hindi may kukubli ang kilabot sa gabing yun, nakarating sila ng matiwasay sa kubong tinitirhan ni na Sabrina. Nagpalinga-linga sila sa paligid upang sipatin kung may sumusunod pa rin sa kanila. Sino kayo sumusunod sa atin? Natakot ako dun Pumasok ka na muna sa bahay. Wala pa pala rito si Lola Magda. Hindi mo magagalit ang lola mo? Baka mamaya bigla na akong habulin ng itak nun kapag nadatnan niya ako nandito. Hindi naman siguro. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng tubig? Hindi na. Salamat na lang. Doon ka na lamang hihintay si tatay sa kubo. Baka ano pang isipin ng mga taong makakita sa atin dito. Ay, bago ko makalimutan. Ito pala ang kwintas mo. Ay, oo nga pala. Itatago ko na yan. Baka makita ni Lola at pagagalitan na naman ako. Nagpaalam si Ariel sa dalaga at tinungo ang kubo kung saan sila nanunuluyan. Hindi siya matatakuting tao. Pero nung gabing yun, kakaibang kabang nararamdaman niya. Hindi niya mawari, ngunit parang may nagbabadyang panganib na magaganap. Pagkarating niya sa kubo, kaagad niyang sinarado ang pinto. Wala pa roon ang kanyang ama, kaya humiga na lamang siya sa sahig at ipinikit ang mga mata hanggang siya'y nakatulog. Napabalikwas ng bangon mula sa pagkakahiga si Ariela nang marinig ang pagkatok at boses ng ama na tumatawag sa kanya. Kaya't pinagbuksan niya ito ng pinto.
Ariel, nandiyan ka ba sa loob, anak? Tay, saan ho kayo galing? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Pasok ko kayo. Kararating ko lang din eh. Mukhang lasing na kayo ah. Medyo tinamaan ako ng spirito ng lambanog. Saan ba kayo nagpunta ng apo ni Aling Magda? Hinanap rin kasi kita. Sa sayawan, mapilit kasi si Sabrina eh. Pero pagkatapos nun, hinanap ka namin. Hanggang sa nakarating pa kami sa bahay ni na Sir Anton. Pero wala namang tao doon. Kaya umuwi na lang kami dito. Ganun ba? Sige. Magpahinga na tayo. Inaantok na ako, Ariel. Gusto ko lang matulog. Sige ho. Pumasok na po kayo dito sa loob, Tay. Tay, namumutla ho kayo ah. Inalalayan ng binata ang ama na humiga sa kawayang sahig. Ilang sandali mabilis itong nakatulog at malakas na humihilik. Kinabukasan, nagtataka si Ariel dahil tanghali na hindi pa rin bumabangon ang kanyang ama. Nilapitan niya ito at sinuri. Nagulat siya dahil inaapoy na pala ito ng lagnat at nangangatog ang katawan. Tay, inaapoy po kayo ng lagnat. Kailangan niyo pong magamot. Tawagin mo si Magda, Ariel. Bilisan mo. Kailangan ko ang tulong niya. Opo, Tay. Sandali lang ho. Mabilis na tinungo ni Ariel ang bahay ni Sabrina. Nakita niya nagwawalis sa bakuran ng dalaga. Pero agad na natigilan si Ariel nang bumungad sa kanyang paningin ang matandang babae na kalalabas lamang sa bahay. Oh, Ariel, may kailangan ka ba? Si tatay kasi sobrang init. Nanginginig siya ngayon. Natatakot ako dahil ang taas ng lagnat niya. Narinig ng matandang babae ang usapan ng mga bata. Kaya't nilapitan nito si Ariel at kinausap. Sige, pupuntahan ko ang tatay mo, iho. Sasama ako, Lola. O sige, kunin mo na ang mga gamit ko sa loob. Bilisan mo, apo. Pakibilis, Sabrina. Nagtama ang paningin ni na Ariel at ng matandang babae. Napalunok ng sariling laway ang binata nang maalala ang matandang babae na kanyang nakita noong nakaraang gabi at ang matanda na kanyang kaharap ay iisa. Napahinto sa pag-iisip ang binata nang biglang sumulpot si Sabrina sa kanilang harapan. Ito na po, Lola, ang mga gamit nyo. Tayo na ho. Baka mamaya lumala pa ang kalagayan ni Mang Dodoy. Pakiusap. Gamutin niyo po si tatay, Lola. O siya, tayo na. Titingnan ko kung paano nga ba siya. Dali-dali nilang tinungo ang kubo kung saan naroon si Mang Dodoy. Naunang pumasok ang matandang babae at sumunod sina Ariel at Sabrina. Naabutan nilang pawis na pawis ang matandang lalaki at nangangatog. Namumula rin ang mukha nito at ang mga mata ay mabalasik kung makatingin. Sinabi ko na sa'yo kagabi na huwag mong kainin ang ibinigay niyang pulutan. Pero kinain mo pa rin. Tingnan mo tuloy ang resulta. Hindi ka kasi nakinig eh. Pakiusam. Tulungan mo ko, Aling Magda. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Kaya mo pa bang bumangon? Inumin mo tong langis na may dinurog na sibuyas at luya para maisuka mo lahat ng kinain mo kagabi. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Tay, sige na, inumin niyo na po yung pinapainom ni Lola para gumaling na po kayo. Tinulungan ni Ariel ang kanyang ama upang makaupo. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Dodoy habang nilalagok ang laman ng baso. Namimilipit pa rin ito sa sakit habang hawak-hawak ang tiyan. Pagkatapos nun ay pinakiramdaman ng matandang babae ang palapulsuhan ng lalaki at may binubulong na hindi nila naiintindihan. Paano ba si tatay, Lola? Ano nangyayari sa kanya? Nayanggaw ang tatay mo, iho. Ang tigas kasi ng ulo eh. Sabing huwag niyang kainin ng pulutan kagabi habang nagiinuman sila. Nayanggaw ho? Bakit? Mga aswang bang mga nakatira dito? Hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Nagkataon lang talaga na may isang aswang na gustong pagtripan tong tatay mo. Ang sabi ni Sir Anton, mababait ang mga taong nakatira dito. Pero bakit nayanggaw pa si tatay? Huwag ka mag-alala.
Gagawin ko lahat upang gumaling tong tatay mo. Doon na muna kayo sa labas at gagamutin ko tong si Dodoy. Hindi makapaniwala si Ariel sa kanyang narinig. Lumabas sila ng kubo at kinausap siya ni Sabrina upang maintindihan niya ang mga nangyayari. Maging siya'y natatakot. Baka niyanggaw na rin siya. Kailangan mong malaman yung totoo, Ariel. Ano ba yun? Ang totoo kasi, hindi dapat kayo pumunta rito. Hindi kami masama, Ariel. Ngunit may mga kalaban ng aming angkan na siyang naghahasik ng lagim dito sa baryo. Hindi normal na tao, kundi mga aswang. Ang ibig mo bang sabihin, may mga aswang na nakatira dito sa lugar na ito, Sab? Oo, maging yung mga taong nakikita mo rito na kasama namin. Pero yung mga kasamahan namin ay mga mabubuting aswang. Hindi sila nananakit. Naguguluhan ako, Sab. Para maintindihan mo, lahat ng taong nakikita mo rito ay aswang. Maliban lang sa akin. Normal akong tao kagaya mo. Kung ganun, aswang din ba si Sir Anton, Sab? Hindi na umimik ang dalaga. Nakatitig lang ito sa kanya at nangungusap ang mga mata. Napahilod na lamang si Ariel sa kanyang noo dahil sa mga natuklasan. Hindi niya alam kung ano mararamdaman niya, kung magagalit ba o matatakot para sa kahantungan nilang mag-ama. Makakaalis pa ba kami rito, Sab? Hindi ko alam. Lahat kasi ng taong napapadpad dito ay hindi na nakakaalis pa. Bakit? Pinapatay ba nila? Yung karni ba na kinain natin kagabi? Karni ba yun ng tao? Mayayanggaw din ba ako? Hindi. Dahil karne yun ng hayop. Kahit mga aswang ang mga taong nakatira sa lugar na to, hindi naman sila kumakain ng tao. May batas na kailangang sundin. Yun na yung huwag mambiktima ng mga tao hanggat maaari. Ngunit may pangkat pa ring hayok sa laman ng tao. Kaya nilang mambiktima kahit anumang oras. Yun na yung kalabang pangkat namin. Kung ganun, ano mangyayari sa amin ni tatay kung hindi nila kami papatayin? Magiging aswang din. O di kaya mamuhay kasama namin. Ang gusto kasi ni Don Armando, mapanatili ang samahan sa lugar na to. Dahil unti-unti nang nagkawatak-watak ang aming angkan. Anak nang, hindi ako papayag na maging aswang kami, Sabrina. Lalong-lalo na si tatay. Aalis kami sa lugar ito kahit ano man ang mangyari. Hindi pwedeng mamuhay kami kasama ng mga aswang. Pero imposible ang gusto mong mangyari, Ariel. Alam mo bang marami nang nagtangkang umalis sa lugar na to dati? Pero ang lahat ng yun ay nabigo. Kaya imbis na yayang gawin lang ni Sir Anton, ginagawa niya na lang alay kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Pero ang sabi mo hindi ka pa aswang, di ba? Si Lola Magda. Ako lang ang normal na tao rito, Ariel. Aswang si Lola Magda. Hindi lang ako hinawaan ni Sir Anton dahil ang sabi niya, sa kanya na ako yayang gawin kapag nasa tamang edad na ako at naging asawa na niya. Napamura si Ariel lang marinig ang sinabi ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Kaya't napasapo na lamang siya sa kanyang noo. Gayunpaman, naawa siya sa kalagayan ni Sabrina. Dahil alam niyang napipilitan lamang ang dalaga at naging sunod-sunuran sa utos ng kanyang lola at namumuno sa kanila na si Anton. Ilang taong ka na ba ngayon, Sab? Maglalabing 8 taong gulang pa lang ako. 3 araw na lang ang nalalabi. Ipapakasal ako ni Lola kay Sir Anton. Labag man sa aking damdamin, pero wala na akong magagawa pa. Gusto mo bang tumakas kasama namin? Paano tayo makakatakas dito? Paniguradong papatayin tayo kapag nalaman yun ni na Sir Anton at ng mga kasamahan niya. Isa pa, alam mo bang maraming mga aswang na nagkalat sa gubat? Sila yung mga mababangis na aswang, Ariel. Kaya wala nang pag-asang makakatakas pa tayo rito. Kakausapin ko mamaya si tatay. Nasaan pala si Sir Anton? Hindi ba siya nagagalit kapag nakikita kang may kausap na ibang lalaki? Hindi naman, pero binantaan niya ako. Na sa oras na magpahalik o magpagalaw ako sa ibang lalaki, papatayin niya ako. Pambihira naman. Ano bang klaseng lugar to? Akala ko napakapayapa rito. Yung pala mas magulo pa kaysa sa baryo na pinagmulan ko. Alam mo ba kung gaano ako natatakot sa kanya, Ariel? Tsaka mula pagkabata, ikaw pa lang ang nakakausap ko ng ganito.
Ayaw kasing lumapit sa akin ng ibang mga bata, lalo na ng mga lalaki, dahil takot sila kay Sir Anton. Tsaka pinapagalitan din ako ni Lola. Siyempre aasawahin ka niya eh. Gusto akong ipakasal ni Lola sa kanya dahil yun ang pinagkasunduan nila. 15 taong gulang pa lang ako noon, nag-usap na sila. Planado na ang lahat. Pailing-iling na lamang si Ariela habang nakikinig sa kwento ng dalaga. Napakuyom siya ng kamao dahil sa pagkayamot. Buong akala niya ang swerte nilang mag-ama dahil bukod sa magandang lugar, mababait din ang mag-amang Don Armando at Anton. Ngunit natuklasan niyang pakitang tao lamang pala ang lahat. Kung may pagkakataon na makatakas tayo rito, sasama ka ba sa amin ni tatay? Kayo ng Lola Magda mo? Kahit tumakas pa tayo, Ariel, mahahanap pa rin nila tayo. Kahit na. Hindi pwedeng dito lang tayo mamatay. Mas lalo hindi ako papayag na mayanggaw nila. Kailangan natin kausapin yung sina tatay at lola mo. Sige, baka tapos na rin gamutin ni Lola si Mang Dodoy. Teka, aswang din ba ang lola mo? Oo, isang albularya na may lahing aswang si Lola Magda. Nag-iisang manggagamot lang si Lola sa baryo na to. Kaya pinagkakatiwalaan siya ni Don Armando at ni Sir Anton. Pagpasok nila sa loob ng kubo, biglang kinabahan si Ariel nang makitang sumuka ang tatay niya ng kulay itim at sobrang lapot. Agad niya itong nilapitan, pero agad din siyang napaatras nang sumalubong sa ilong niya ang napakabahong amoy. Wari na bubulok na karne ang nalalanghap niya, kaya maging siya'y nasuka na rin. Sige, isuka mo pa ang lahat, Dodoy. Pasalamat ka na lang dahil kaya pa nating agapan to. Hindi ako papayag na maging katulad nila, Aling Magda. Maging ang anak ko. Kaya tatakas kami sa lugar na ito. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi na kayo makakaalis pa rito? Kaya nga hihingi ako sa iyo ng tulong, Aling Magda. Pakiusap. Tulungan mo kami. Maraming bantay sa gubat kaya mapanganib. Sa tingin mo ba kaya kayong palampasin ng mga gabunan na yon? Kaya nila kayong lapain kahit tirikang araw. Kaya wala pa rin kayong takas. Mas mabuti pang dumito na lang kayo at tanggapin ang kapalaran nyo na makiisa sa amin. Mamamatay muna ako bago ako pumayag na makiisa sa mga aswang. Hindi ako papayag na maging aswang ang anak ko. Kaya alis kami ngayon din mismo. Pero mahina pa ho ang katawan niyo, Mang Dodoy. Mapapahamak lang ho kayo. Magpahinga na muna kayo. Tama si Sabrina, tay. Mahina pa po ang katawan nyo. Pag-isipan muna natin ang bawat hakbang na gagawin natin. Magpalakas muna kayo. Natahimik si Mang Dodoy sa sinabi ni Ariel. Tama naman ang binata. Mahina ang katawan nito, kaya paniguradong mapapahamak lamang sila. Ginamot muli ng matanda ang lalaki hanggang sa nakatulog ito. Hindi na alam ng binata kung ano ang gagawin. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ama at natatakot din siya para sa kanyang sarili dahil ayaw niyang maging isang aswang. Nang sumapit ang gabi, biglang nakaramdam ng matinding takot si Ariela nang makarinig ng mga mahihinang pag-angil mula sa labas ng kanilang kubo. Nandito na sila. Tay, gising na ho pala kayo. Huwag kang maingay. Nasa paligid lang natin sila. Akala siguro nila magbabagong anyo na ako ngayong gabi. Ito, kunin mo ang itak na to, Ariel. Kahit ano man ang mangyari, lumabang ka. Patayin mo kung sino man ang mananakit sa'yo. Ano? Pero tay, paano ko sila papatayin? Kaya ko bang gawin yun? Paano kung dumugin tayo ng mga aswang dito at lapain? Nandito na sila, kaya maghanda ka, anak. Anong gagawin natin, tay? Natatakot ho ako. Makinig kang mabuti, Ariel. Tatakas tayo ngayong gabi. Pero delikado tayo, tay. Wala tayong laban sa mga aswang. Magtiwala ka lang, anak. Tutulungan naman tayo ni Aling Magda na makatakas. Napaatras si Ariel dahil sa takot nang makitang muntik nang masira ang pintuan ng kubo ng kanampagin ng mga aswang. Nakita niya may kinuhang tatay niya sa bag nito at isinuot yun, habang siya naman ay mahigpit na hinawakan ng itak.
Napamura ng malakas si Ariel nang bigla na lamang nasira ang pinto at ininuwano ng isang mabangis na nilalang. Pakiramdam ni Ariel sobrang bilis ang pagtibok ng puso niya. Habang nakatitig sa nilalang na mabalasik ang anyo, nadidinig din nila ang mga yabag mula sa labas ng kubo. Tay! May aswang na nakapasok! Labanan mo sila, Ariel! Patayin mo sila hanggat kaya mo! Mga animal kayo! Mga salot! Hindi kami papayag na maging aswang katulad nyo! Malakas na sinaksak ng binata ang leeg ng aswang na gustong sumakmal sa kanya. Kaya't umatungol ito ng ubod lakas. Umuungol din ang mga aswang habang nakapalibot sa kanilang kubo. Hindi maintindihan ni na Ariel dahil maging ang ibang mga aswang na naroon ay naglalaban din. Tay, bakit may nakikita ko mga aswang na naglalaban-laban? Hindi ba magkakakampi sila? Hindi ko rin alam, anak. Basta maging alisto ka, labanan mo sila! Nagulat si Ariel nang makita niya ang kanyang ama na biglang sinugod ang aswang at mabilis na tinaga ito gamit ang malaking itak. Akmang sisigaw na sana siya nang bigla na lamang umatungol ang isa pang aswang na nakapasok sa loob ng kubo. Mabilis ang naging pagkilos nito at agad siyang sinugod. Hindi niya alam kung bakit biglang nawala ang takot na nararamdaman niya at mabilis na hinambalos ang aswang gamit ang itak. Malakas niya itong tinaga sa dibdib. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa sikmura. Hindi ko hahayaan maging katulad nyo! Kaya tanggapin mong bawat pagtaga ko! Maging ang dalagay patakbong lumabas ng kanilang kubo upang tulungan ang mag-ama. Hindi rin ito mapakali at hindi naiintindihan ang nangyayari dahil ang mga aswang nakakampi nila ay nakipagpambuno rin sa ibang aswang na noon lamang niya nakita. Ariel! Manggadoy! Mag-ingat ka, Sab! May aswang sa likuran mo! Mga walang iya kayo! Sige! Subukan niyo akong saktan! Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa inyo kapag ito umabot kay Sir Anton! Anong pinagmamalaki mo kay Anton? Isa rin siyang duwag na sunod-sunuran sa utos ng nakatatanda. Anong kailangan niyo sa amin? Bakit sumugod kayo rito? Nabilog na talaga nila ang ulo ninyo, mga mangmang! Nagulat si Ariel nang biglang sinugod ni Sabrina ang aswang. Sinaksak niya ito gamit ang tanso nitong punyal. Kitang-kita ng binata kung makailang beses itong sinaksak ni Sabrina hanggang sa matumba ito sa lupa at binawian ng buhay. Ariel! Halika na! Kailangan na nating makaalis dito! Si tatay, tulungan natin! Nasa labas na siya kasama si Lola! Tara na! Kailangan na nating lumabas dahil nagkakagulo na silang lahat! Ano ba nangyayari? Bakit naglalaban-laban ng mga aswang? Akala ko ba'y magkakakampi sila rito? May mga natagpo ang mga bangkay sa patag at napag-alaman na ang masasamang aswang ang gumawa nun. Nagalit yung mga kasamahan namin dahil gustong palabasin ng mga kalaban na ang mga kasamahan namin ang pumapatay. Kaya nagkainitan. Tayo na, hanggat may panahon pa. Maging si Lola Magda ay nakipagpambuno sa mga aswang na lumulusob sa kanilang tirahan. Sa tuwing magsasalita ang mga ito, ay hinahataw niya ng patalimang bunganga ng mga aswang dahilan na hindi nakapagsasalita ng diretsyo at agad na namamatay. Umalis na kayo, Sabrina! Sumama ka na muli sa kanila! Ako na ang bahala sa mga hangal na to! Masusundan ko naman kayo! Anong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi ba kayo sasama sa pagtakas ngayon? Susunod ako! Kaya magmadali na kayo! Bago pa kayo maabutan ng mga buwisit ng mga kalaban! May sumusugod na aswang sa likuran mo, tay! Ilag! Natulala sa kinatatayuan si Ariela nang makita si Lola Magda na biglang nagbago ng anyo bilang aswang. Mabilis na sinunggaban nito ang kalabang aswang na magsasalita pa sana. Kitang-kita ng binata kung paano itarak na matandang aswang ang matutulis nitong kuko sa sikmura ng kalaban nito at hinalukay pa ang laman loob. Wari naging mabangis na hayop ang matanda. Naging maliksi at sa bawat aswang na nagtatangkang sugurin sila ay hindi nagdadalawang isip ang matanda na butasan ng sikmura ng mga ito. Umalis na kayo! May aayusin lang ako dito! Bilisan nyo na!
Pero Lola, hindi ka pwedeng maiwan dito. Dahil baka pagtulungan ka niya lang lahat. Hindi yan mangyayari, Apo. Dahil kahit matanda na ako, hindi pa rin nila kaya ang orasyon ko. Pero Lola, ayokong iwan ka. Huwag na kasing matigas ang ulo. Umalis na kayo! May nakitang bag si Ariel sa lupa. Batid niyang pagmamayari yun ni Sabrina. Dali-dali niya yung dinampot at binuksan. Natagpuan niya raw ng isang latigo, kaya agad niya itong kinuha. Magagamit ko to laban sa mga aswang. Buntot pagi yan, Ariel. Kaya ihambalos mo yan sa mga aswang. Tiyak na masasaktan sila. Sumunod ka kagad, Lola. Umiiyak na tumakbong palayo ang dalaga kasama ang mag-ama. Isinuot ni Ariel ang bag sa kanyang likod. Ilang sandali pa'y biglang napasigaw sa takot si Sabrina nang magsulputan ng mga kalabang aswang sa kanilang harapan. Sa bawat aswang na nagtatangkang sugurin sila ay namamatay dahil sa mabilis na pagsugod ni Lola Magda. Habang si Sabrina naman ay umiiyak at nagmamadaling lisanin ang lugar na yon. Napapalingon pa siya nang makita na isa-isang sinusunggaban ng kanyang lola ang mga aswang na kalaban nito. Sobrang dilim ho ng daan. Halos wala akong makita. Tay, gagawa tayo ng sulo. Wag. Dahil mapapansin at masusundan tayo ng mga kalabang aswang. Sa oras na to, wala tayong kakampi kundi ang mga sarili natin. Maging ang mga kakilala ni na Sabrina, hindi tayo pahihintulutang makatakas. Natatakot ako para kay Lola. Paano kung bigla na lang siyang pagtulungan ng mga kalaban? Magtiwala lang tayo sa lola mo, Sabrina. Alam kong malakas siya, kaya makakasunod agad siya sa atin. Kaya dalian nyo na. Sandali lang. Ariel, akin na muna yung bag. May kukunin lang ako dyan. Agad na ibinigay ni Ariel ang bag sa dalaga. Kinuha nito ang medalyon na may mutya na kulay berde sa gitna nito at agad itong isinuot. Nararamdaman ko malakas na puwersa na nagmumula sa mutyang yan, Sabrina. Oo nga po, Mang Dodoy. Natagpuan ko ito sa lumang baul. Wari ko gamit ito ng namayapa akong lolo. Kaya lang, pinapagalitan ako ni Lola kapag inilalabas ko to. Dahil sabi niya, hinihigop daw ang kanyang enerhiya kapag inilalapit ito sa kanya. Kaya itinatago ko to sa itim na tela kapag nandyan siya. Kung ganon, isuot mo na yan. Para hindi na makalapit sa yung mga aswang na kalaban. Tama si Ariel, Sabrina. Kaya tayo na. May naririnig na ako mga kaluskos sa paligid. Siya nga pala, Mang Dodoy. Sa kabila ho tayo dadaan. Walang masyadong mga malalaking punong kahoy at puno ng niyog doon. Sige, kailangan natin makarating sa patag ngayong gabi para makaalis sa lugar na ito. Agad nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nang marating nila ang pinakagitna ng yugan, ay doon na nagsimulang may marinig silang mga kaluskos at atungal sa kanilang paligid. May alam din akong orasyon na pangontra sa mga kalaban. Kaya may laban din tayo sa mga aswang. Mabuti kung ganon. Pero huwag tayong pakampante. Dahil mga aswang pa rin sila. Gagawa talaga sila ng paraan para mapatay tayo. Habang tumatakbo, nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila. Kahit hindi nila alam kung saan sila patutungo, patuloy pa rin silang tumatakbo upang hindi maabutan ng mga aswang na sumusunod sa kanila. Tanging ang sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa madilim na daan. Ariel! Sabrina! Nasaan kayo? Aray! Itiwan mo ako, ano ba? Akala mo ba mapapatay mo ako ng basta-basta? Wes, itong sayo! Ang ilong ko! Buwisit kang babae ka. Marami ka pa palang dapat na malaman sa kasamaan ng inyong pinuno. Ang alam ko ay kayo ang pumapatay. At sa amin niyo'y pinapaako ang lahat ng mga kawalangyaan niyo. Kung may salot man, kayo yon! Tatanga-tanga ka talaga. Ang taong inaakala mong kakampi ay siyang traidor sa inyong grupo. Hindi kami ang kalaban ninyo, kundi si... Walang hiya ka! Layuan mo si Sabrina! Itigil mo yan! Aray! Aray! Paulit-ulit na hinahambalos ng buntot ng pagi ni Ariel ang aswang na sumusugod sa dalaga. Pinagtulungan nila ito
hanggang sa ito'y humandusay sa lupa nang saksakin ng punyal ni Sabrina ang leg nito. Mabilis din ang naging pagkilos ni Mang Dodoy nang makita niyang ilang mga nilalang na pasugod sa kanila. Aminado siyang nakaramdam siya ng takot para sa kanilang kaligtasan. Ngunit kailangang lakasan niya ang loob, lalo pat wala silang ibang pagpipilian. Napahanga ang binata dahil sa liksi at husay ng pagkipaglaban ng kanyang ama. Sa tulong din yun ng medalyon na suot nito. Pagsisisihan niyo kung bakit niyo kami kinalaban. Ang matandang babayang siya nagmamanipula ng lahat. Dahil siya ang tunay na salarin, hindi kami. Tulad ninyo, gusto naming mabuhay ng normal. Bagamat dahil sa kanyang kasakiman, pinag-away-away tayo ng babaeng yun. Anong ibig mong sabihin? Nang dahil sa kanya nagkagulo ang aming angkan. Dahil sa inggit at kapangyarihan, siya ang kumakain ng laman ng tao. Sinisisi niyo kami sa kahangalan ng kinikinala niyong pinuno. Si Magda, siya ang nag-utos sa amin noon na pumatay ng tao. Minamanipula niya ang utak ng lahat. Sinungaling! Hindi masama si Lola! Kayo ang may kasalanan! Tinulak ng aswang si Sabrina kaya't tumilapon ito. Bagamat maliksing bumangon ang dalaga at inundayan ng saksak ang kalaban nitong aswang. Tinulungan siya ni Mang Dodoy at Ariela, kaya't pasinok-sinok itong bumulagta sa lupa. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang ibaon ng aswang ang mahaba nitong kuko sa kanyang tagiliran, dahilan na napahiyaw siya sa sakit. Sakit! Ariel! Sasaktan mo pa ang anak ko, ha? Itong sa'yo! Dahil sa galit, sinaksak ni Mang Dodoy sa dibdib ang aswang na nanakit sa kanyang anak. Paulit-ulit niyang ibinaon ng patalim hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sapu-sapu ni Ariel ang kanyang sugat. Hindi niya alam kung saan niya nabitiwan ang bitbit na buntot pagi, kaya kinapa niya ito sa kanyang tabi. Halina kayo! Dumadami na sila! Kailangan na natin makalayo rito! Ariel, kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Pero ang sakit ng sugat ko. Gagamutin natin yan. May mga halamang gamot at langis dyan sa loob ng bag na dala mo. Kailangan lang nating makalayo sa mga aswang. Pwede bang magpahinga na muna tayo saglit? Parang hindi kasi ako makahinga eh. Sige, akin na muna ang bag at gagamutin ko yung sugat mo. Si Mang Dodoy ang naging mata nila at nakiramdam sa paligid. Nakalayo na sila sa mga kalabang aswang, kaya't agad na ginamot siya ng dalaga. Kinuyumos niya ang dahon ng sambong at piniga ang kata sa sugat ni Ariela at tinapal ang dahon upang maibsan ang pagkirot nito. Habol-habol ang hininga ng binata at pigil ang pag-impit. Anak, Ariel, kaya mo pa ba? Opo, tay. Masakit lang ang sugat ko. Mang Dodoy, may aswang na paparating! Mga animal, hindi talaga nila tayo tinatantanan. Walang makakatakas rito sa utos ni Anton. Kakampi ka ni Anton? Oh, bakit? Ayokong saktan ka. Kaya pakiusap, tantanan mo kami. Hayaan mo na kaming makatakas. Hindi kayo pwedeng umalis. Ayon na rin sa batas ni Sir Anton. Pakiusap, hayaan mo na kami. Lalo na't nagkakagulo na ang dalawang pangkat ng mga aswang. Alam kong mabait ka, Samuel. Ayaw pa sanang pumayag ng binatang aswang. Ngunit tumango ito at hinayaan silang lumayo. Nagpasalamat sila Mang Dodoy at Sabrina sa aswang na si Samuel dahil mabait naman ito. Katulad ng sinabi ng dalaga na hindi lahat ng aswang na naroon ay masasama. Hindi nila maintindihan kung bakit naglalaban-laban ang mga ito at kung sino ang magkakakampi. Mas minabuti na lamang ni Mang Dodoy na kargahin sa kanyang likod ang anak na si Ariela upang umalis na sa naturang lugar. Tayo na, hanggat may oras pa. Tay, kayo na lang pong tumakas. Isama niyo na po si Sabrina. Hayaan niyo na lang po ako rito. Hindi pwede. Hindi ka namin pwedeng pabayaan. Tama ang tatay mo, Ariel. Dapat sama-sama tayong makaalis dito. Nagpasalamat siya sa lalaki dahil hinayaan silang umalis nito.
Ngunit ang ngiti na namutawi sa kanyang labi ay panandalian lamang. May dumating na mabalasik na aswang na gustong pumatay sa kanila. Ngunit hinarangan siya ng binatang aswang hanggang sa nagpambuno sila. Hayaan na natin sila, tayo na! Wari ko'y malapit na tayo sa ating patutunguhan. Ariel, anak, ano nang nararamdaman mo? Ayos lang po ako, Tay. Gagamutin uli natin yung mga sugat mo kapag nakalabas na tayo rito. Patawarin mo ako, anak. Ako ang dahilan ng ikinapahamak mo. Huwag niyo pong sabihin yan, Tay. Alam kong lahat gagawin niyo para protektahan ako. Hindi ko po kayo sinisisi. Muling may sumulpot na aswang. Ngunit nilabanan siya ni Sabrina. Napahanga na lamang si Mang Dodoy dahil maliksi at mahusay na nakipaglaban ng dalaga sa aswang hanggang sa sinipa niya ito at nagpagulong-gulong pababa. Kailangan nating makahanap ng lugar para mapagpahingahan. Tay, ibaba niyo na ako. Nahihirapan na kayo eh. Hindi, anak. Mas lalo tayong matatagalan kung hindi kita papasanin. Aalalayan ko po kayo. Ako na po ang bahala sa mga kalabang paparating. Hanga ako sa katapangan mo, Sabrina. Nagmana ka sa Lola Magda mo. Kailangan po naming maging matapang. Dahil wala kaming ibang maaasahan kundi ang aming sarili. Katulad ngayong nagkakagulo. Kailangan na iligtas ang sarili at maging handa anumang oras. Madalas bang ganito rito? Nag-aaway ang dalawang pangkat na mga aswang? Ngayon lang talaga nangyari to. Kahit dati pa namang may lamat ang samahan. Dati, isang grupo lang kami. Kaso nga lang, ang iba ay nagkanya-kanya. Kaya kami nagkawatak-watak. Dahil siguro sa mga batas na gustong ipatupad ng gustong maging leader. Humanga si Mang Dodoy dahil sa narinig mula sa dalaga. Kaya dahan-dahan niyang ibinaba si Ariel na nanghihina. Nagulat pa ang matandang lalaki nang maapakan niya ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Meron ka pa bang ibang alam na lugar na pwede natin pagtaguan, Sabrina? Kahit doon na muna tayo magpalipas ng gabi para magamot at makapagpahinga na maayos tong si Ariel. Hindi ko nakabisado ang lugar na to, Mang Dodoy. Kailangan natin makahanap ng lugar na pwede mapagpahingahan. Wala na bang mga kabahayan dito? Doon banda sa gubat. Sana naman, hindi na tayo masundan ng mga kalaban. Bukod kay Lola. Sige, pumunta tayo ron. Ariel, anak, tiisin mo muna sakit. Muling kinarga ni Mang Dodoy ang anak sa likod nito. Mabilis ang mga hakbang nila habang papasok sa gubat. Hindi na nila ininda ang pagod at sakit ng mga sugat na natamo nila mula sa mga aswang. Napahinto sila nang may makitang kubo. Nagkaroon sila ng pag-asa dahil may hihinga na sila ng tulong. Ayun, may kubo. Sana naman may mahihingan tayo ng tulong. Subukan nating tawagin yung nakatira dyan. Pero, paano kung aswang din ang nakatira dyan at kalaban din, Mang Dodoy? Kailangan nating subukan. Tuluyan nang nawalan ng malay si Ariel. Sige ho, ako na ang titingin kung may tao. Lumapit sila sa kubo. Umaasang tutulungan sila ng taong naninirahan doon. Sumilip siya sa bintana at wala siyang nakitang tao. Tinungo niya ang pinto at binuksan at nakumpirma na walang nakatira. Walang tao, Mang Dodoy. Mukhang pahingahan to ng mga magsasaka. Mabuti kung ganun. Kailangan ko na mailapag si Ariel. Akin na yung bag. May mga halamang gamot pa ba dyan? Opo, eto. Dito niyo po ilapag si Ariel. May mga kumot pang naiwan dito. Oh. Ariel, gumising ka, anak. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. May langis din po rito. Patakan po natin ang mga dahong itatapal sa sugat niya. Ganitong paraan po kung manggamot si Lola. Maraming salamat sa iyo, Sabrina. Pagpasensya mo na tong anak ko. Wala pa kasi itong kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Wala hong problema, Mang Dodoy. Paano nga ho pala kayo nagkaroon ng medalyon? Katulad ng lola mo, maalam din sa panggagamot ang tatay ko noon. Pero hindi ko nakahiligan ng panggagamot. Tuluyan na silang nagpahinga. Lumabas ng kubo si Mang Dodoy upang doon na magbantay. Naging maayos na ang pakiramdam ni Ariel dahil hindi na ito namumutla.
Dahil sa labis na pagod, tumabi si Sabrina kay Ariel. Napalingon siya sa mukha ng binata at marahang hinaplos ang pisngi nito. Magpagaling ka ha. Ipagdasal natin na tuluyan na tayong makalayo sa mga aswang. Nagulat si Sabrina nang biglang iminulot ng binata ang kanyang mga mata. Inilapat ito ang palad sa noo at leeg ng binata. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na ito nilalagnat. Nasaan na ba tayo? Buhay pa ba ako? Oo, buhay ka pa. Andito tayo sa kubo. Nakalayo na tayo sa baryo. Pero hindi pa rin ako nakakasiguro kung wala nang ang aswang na nakasunod sa atin. Nasaan si tatay? Andun siya sa labas, nagbabantay. Nakaidlip si Mang Dodoy habang nagbabantay sa labas ng kubo. Ngunit sa tuwing may nadidinig siyang mga kaluskos, ay agad din siyang nagigising. Hanggang sumapit ang umaga, walang aswang ang nakarating sa kubong kanilang kinaroroonan. Lumabas ng bahay si Sabrina upang tignan ang paligid. Bakit kaya wala pa si Lola? Nag-aalala ako para sa kanya, Mang Dodoy. Yan ang hindi ko masasagot, Sabrina. Gutom na ba kayo? Hindi pa po ako gutom. Sana naman, walang nangyaring masama kay Lola. Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Kumusta na kaya sila ron? Sana naman ay nakatakas siya sa mga kalaban. Ay, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Kahit tubig man lang sana'y makahanap tayo. May nakikita ho akong gamit para sa pagluluto, pero walang pagkain. Dito na muna kayo. Ako na maghahanap ng makakain natin. Pag-iingat ho kayo. Bumalik kayo agad ah. Ako na po ang bahala kay Ariel. Umalis ng kubo si Mang Dodoy. Bit-bit ang itak nito upang maghanap ng pagkain. Habang sina Sabrina at Ariel ay naiwan. Dahan-dahang bumangon ng binata at sumandal sa dingding. Hindi na gaano kasakit ang kanyang sugat at nagawa na niyang makagalaw. Pasensya na kung naging pabigat lang ako sa inyo ni tatay ha. Napakahina ako talaga. Kalalaki kong tao. Pero ako pa itong nawalan ng malay. Hindi mo na kailangan pang humingi ng pasensya, Ariel. Nasugatan ka, kaya nawalan ka ng malay. Alam mo ba, sobrang saya ko nung dumating kayo ni Mang Dodoy sa baryong to. Bakit naman? Dahil ikaw lang tong naging kaibigan ko. Tsaka magaan ang loob ko sa'yo. Buong akala ko sa lugar na tutuluyang magbabago ang buhay namin ni tatay. Yung guminawa ba? Pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil kapahamakan pa lang naghihintay sa amin dito. Dati mo na bang alam na aswang si Sir Anton? Eh yung ama niya na si Don Armando, aswang din ba? Matagal ko nang alam na aswang sila. Ngunit mabait si Don Armando. Mas agresibo pa nga si Sir Anton eh, kaya madalas niyang napapagalitan. Ngunit dahil laging wala rito si Don Armando, si Lola ang namumuno sa aming pangkat. Pero alam mo ba, Ariel, kapag nag-uusap sila, hindi ako pwedeng makinig. Ewan ko kung anong pinag-uusapan nila. Hindi kaya may malalim pa na sikreto silang itinatago? Yan ang hindi ko alam. Nakakalungkot nga na kailangan pang mambiktima ng mga tao para gawing alay eh. Sa tuwing may idadaos na 18 taong gulang ng bawat kasapi ng pangkat. At kayo ang napili nila ngayon. Sa dinami-daming tao, kami pa talaga ni tatay. Yun ang hindi ko maipaliwanag. Pero madalas kong naririnig na nagbabangayan sina Don Armando at Sir Anton. Maging si Lola sumasali. Dahil ayaw ng Don na pumatay ng tao. Ayaw niyang pumatay ng tao. Pero dito pa kami pinadala sa anak niya. Tapos gagawin lang na alay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Para lang mamatay ng maaga. Maya-maya'y dumating si Mang Dodoy na may dalang saging. Agad nila itong niluto at pinagsaluhan. Nakakuha rin na matanda ng tubig mula sa puno ng kawayan. Lahat ba ng mga naninirahan sa baryong to mga aswang? Oho, Mang Dodoy. Kaya lang, iba-iba na ang paniniwala, buhat ng magkawatak-watak ang pangkat. May mabubuti at masasama. Nakakalungkot isipin na ang nooy masayang samahan ay naging magkalaban dahil sa iba-ibang batas na gustong ipatupad. Maging ako'y nahihirapan na rin dahil ayokong magpakasal kay Sir Anton
alinsunod sa kagustuhan ni Lola upang mapanatili ang katapatan ko sa aming angkan. Pwede ka namang hindi pumayag ah. Wala na akong magagawa dahil pinagkasundo na kaming dalawa. Ang bata mo para sa kanya. Natatakot ako. Baka hawak ni Sir Anton si Lola at napag-alaman na nakatakas tayo. Baka may gawin silang masama kay Lola. Posible yung naisip mo. Pero kung totoo man yun, hindi tayo pwedeng bumalik dun. Baka kapag natagpuan nila tayo, hindi nila tayo buhayin pa. Pero paano si Lola? Ayokong mapahamak siya. Alam niyo naman na siya na lang ang meron ako. Huminahon ka muna, Sabrina. Maghanda na kayo dahil aalis na tayo ngayon din. Baka bigla pang dumating ang may-ari nitong kubo. Mas lalo lang magkakagulo. Matapos kumain ay agad na nilang nilisan ang kubong yun. Hindi maiwasan nakabahan sila sa muling paglusob ng mga aswang. Lalo na ang binata na may natamo pang sugat. Paniguradong hindi siya makakalaban ng maayos. Tama bang daan na tinatahak natin palabas ng gubat? Hindi ko rin alam. Tumingin-tingin na lang tayo sa paligid. Yun lang ang maaari nating gawin. Ay, para may mga taong sumusunod sa atin. Hindi kaya mga aswang sila? Huwag kayong magpapalatang alam nating nakasunod lang sila. Bilisan nyo na lang at maghanda sa gagawin nila. Palingon-lingon sila sa kanilang likuran. Kung gaano sila kabilis maglakad, ayun din ang ginagawa ng 3 kalalakihang nakasunod sa kanila. Paglabas nila sa gubat, isang malawak na nyugan ulit ang bumulaga sa kanila. May mga taong naroon kaya't dumihis sila ng landas. Ilang sandali napansin nilang nawala ang 3 lalaki, kaya nagtago sila sa mga halaman. Hindi sila mga aswang, mga mangangaso sila. Hindi ba nila alam na mapanganib ang lugar na ito? Ang katulad nilang napapagawi at naliligaw, ang ginagawang alay at binibiktima ng mga masasamang aswang. Napatingala silang 3 nang lumapit ang 3 mga ngaso sa kanila, sa pag-aakalang mga mababangis na hayop ang nagkukubli sa mga halaman. Nang malaman ng mga ito na tao ay agad silang napaatras. Ilang sandali pa'y natanaw ni Ariel ang grupo ng mga tao na papalapit sa kanila. Sino kaya sila? Si Sir Anton! Nandito sila! Ha? Tay, nandito nga si Sir Anton. Anong nang gagawin natin? Huminahon lang kayo. Susubukan ko siyang kausapin. Napasulya pang dalaga sa 3 mga ngaso. May pag-aalala ang boses nito nang siya'y magsalita. Nagtaka pa ang mga ito kung bakit takot na takot ang babae. Gayong wala naman silang masamang gagawin. Hindi ho kayo dapat narito. Kaya umalis na ho kayo rito hanggat may oras pa. Maniwala kayo. Maging kami nanganganib rin ng aming buhay. Tay, may mga baril sila. Maaari natin silang hingan ng tulong. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makalapit na si Anton sa kanilang kinaroroonan. Mababanag ang pag-aalala sa mukha nito nang tumingin ito sa kanila. Salungat ang naging reaksyon ni Anton ayon sa kanilang inaasahan. Ang kaninang takot na nararamdaman ay napalitan ng pagtataka. Mabuti walang masamang nangyari sa inyo. Kagabi ko pa kayo hinahanap. Mang Dodoy, Ariel, may mga sugot kayo oh. Hayaan mo na kaming umalis. Huwag mo na kaming patayin. Pakiusap. Maawa ka sa amin, Sir Anton. Anong pinagsasabihin mo, Mang Dodoy? Hindi ko naman kayo papatayin eh. Hindi ko kayo dinala rito upang patayin. Mga bisita namin kayo. Kaya halina kayo. Suwama na kayo sa amin. Sinungaling! Gusto mo lang kaming patayin at gawing alay sa Diyos-Diyosan nyo. Nagkakamali ka, Ariel. Hindi kami masama. Sa katunayan, nakipaglaban kami sa masasamang aswang. Hindi ko inakalang susugurin nila ang aming pangkat kagabi. Anong ibig mong sabihin, Sir Anton? Huwag mo kaming lokohin. Dahil alam na namin kung ano ang binabalak mo kay Sabrina. Hindi akong kalaban rito, kundi si Lola Magda. Bakit si Lola? Tsaka nasan ang lola ko? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa lola mo. Sa katunayan, siya ang dahilan kung bakit nilusob ang ating pangkat. Siya may pakana ng lahat. Nalaman namin sa tulong ng dati nating mga kasamahan. Ilabas mo ang lola ko! Dahil sa galit, sinugod ni Sabrina si Anton gamit ang tansong punyal. Lumuluha ang mga mata nitong tumakbo patungo sa kinaroroonan ng lalaki upang ito'y saksakin.
Ngunit bago pa man ito maibaon ng patalim sa dibdib ng lalaki, ay humarang sa harapan ng dalaga ang binatang si Samuel na minsan na silang iniligtas. Tinulak siya ng binata dahilan na matumba ang dalaga. Ngayon ko lang napagtanto na matagal na tayong minamanipula ni Lola Magda. Ang lahat ng mga kasamahan nating umalis noon ay dahil sa kanya. Dulot ng kasakiman, inggit at uhaw sa kapangyarihan. Kaya nagawa niyang traidorin ang mga kasamahan natin. Siya rin ang pumapatay sa mga bangkay na natagpuan sa patag at ibinibintang sa mga aswang na tumalikod sa ating angkan na siya mismo ang dahilan. Hindi totoo yan! Hindi yan magagawa ni Lola Magda! Napalingon sila mula sa mayayabong na halaman nang biglang sumulpot si Lola Magda. Kahit umaga na hindi pa rin naalis ang mabalasik nitong anyo. Walang iya ka, Anton! Inuubos mo talaga ang pasensya kung bata ka! Napakasinungaling mo! Bibilugin mo pa ang ulo ng mga kasamahan natin, lalo na ang aking apo! Hindi ba't yang mag-ama na yan ay gagawin mong alay sa gaganapin ninyong kasal ni Sabrina? Anong pinagsasabi mo? Hindi sila alay. Tauhan sila ng aking ama. At napadaan lang kami rito. Hindi ko inaasahan na magkakagulo dahil sa kagagawan mo. Lola! Lola! Akala ko hindi ko na kayo makikita pa. Tara na po, umuwi na tayo. Sabrina, huwag kang sumama sa kanya. Siya ang pumatay sa mga magulang mo. At saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Isa kang hangalan, Ton! Kung alam ko lang nasasalungat ka sa aking plano, di sana pinatay na lang din kita noon! Akala ko ba susuportahan mo ko at magkakampi tayo? Noong una pumayag ako sa kagustuhan mo pumatay ng tao. Ngunit kung ang kapalit ito ay kaligtasan ng mga kaibigan ko at mga kasamahan ko, hindi na ako papayag. Lola, totoo ba ang lahat ng sinabi nila? Naguguluhan na talaga ako. Pati ba naman ikaw maniniwala sa mga hangal na yan? Alam mo namang napakasinungaling ng lalaking yan, di ba? Di ba? Si Isko kalaban natin yan. Bakit kasama siya ngayon ng ating mga kasamahan? Dahil hindi naman kami totoo magkalaban eh. Nagkawatak-watak lang tayo. Dahil sa pagmamanipula ni Lola. Pati kaibigan niya ay kaya niyang traidorin para lang sa kapangyarihan. Narito sila upang patunayan ang lahat ng mga sinasabi ko. Naminog ang mga mata ni Lola Magda nang makitang nooy mga kasamahan na pinalaya sa baryo dahil sa paratang na hindi pagsunod sa batas. Napatras pa si Lola nang makita si Protasio na ama ni Sabrina. Protasio? Buhay ka? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi pa ako patay tulad ng inaakala mo. Nasaan ang anak kong kinuha mo? Anong anak? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Sinungaling kang matanda ka. Ninakaw mo siya sa amin upang maisagawa mong ritual para magkaroon ka ng panibagong buhay. Gagamitin mo pa talaga ang anak ko, Magda. Ang tagal kitang hinanap. Nandito ka lang pala. Lola, sino ang anak niya? Hindi ko sila naiintindihan. Humagulgol sa pag-iyak si Sabrina dahil sa mga isiniwalat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil sa takot din ng mga mangangaso, ay kumaripa sila ng takbo. Nagkandagulong-gulong pa pababa ng bundok. Napansin na matandang aswang ang baril na nahulog sa lupa, kaya't dali-dali niyang dinampot yun at itinutok sa ulo ni Sabrina. Kung hindi lang naman mapapakinabangan ng batang to, pues mas gugustuhin ko pang patayin siya! Lola, apo yun si Sabrina. Ano ba nangyayari sa inyo? Huwag kayong lalapit! Isang mali nyo lang. Sabog ang bungo ng babaeng to! Siya ba ang anak namin ni Mona Lisa? Siya ba ang batang ninakaw mo sa amin? Matagal na panahon akong nagsakripisyo upang mapalaki lamang ang batang to. Hindi ako papayag na ang lahat ng plano ko sisirain lang ninyo! Mga hangal! Lola, ano bang nangyayari sa inyo? Pakiusap maghunos dili ka. Ipinanganak si Sabrina ng lunar eclipse
kung saan ang buwan ay dumadaan sa anino ng mundo. Nagsagawa ng ritual si Lola Magda upang sa pagdating ng ika-18 karawan ng dalaga ay muling mabubuhay siya sa katauhan ni Sabrina dahil magpapalit ang kanilang kaluluwa at katawan na. Tumayo ka at sumama sa akin! Bilisan mo! Dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo mo! Dapat ako lang ang makinabang sa'yo! Hindi ka nila makukuha sa akin! Lola, pakiusap. Pag-usapan natin to. Pakawalan niyo si Sabrina. Akala nyo talaga matatalo nyo ako? Ang tagal kong nagtiis upang pagsilbihan kayo. Pero ngayon, pagkatapos ng ritual sa akin na kayo luluhod! Bakit niyo ginamot si tatay mula sa pagkayanggaw? Kung masamang aswang pala kayo. Isa ka pang tanga! Nagmula siya sa angkan ng malakas na manggagamot. Kung magiging aswang pa siya, di matatapatan niya ang lakas ko! Lahat kayo'y magiging halipin ko! Tama nga sinabi ng mga aswang kagabi tungkol sa'yo. Isa kang traidor! Sinabunutan niya si Sabrina at kinaladkad palayo sa mga taong naroon. Takot silang sumunod. Baka iputok ng matanda ang baril sa ulo ng dalaga. Inutusan ni Anton ang mga tao na huwag na munang galitin ang matanda. Nanlilisik ang mga mata nito habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Siya ba ang anak ko, Anton? Sa pagkakaalam ko, si Sabrina lamang ang batang inalagaan ni Lola Magda at maglalabing 8 taon pa lamang siya. Kaya nga pinagkasundo niya na sa akin magpakasal si Sabrina dahil kami mamamahala sa baryong ito. Nang tuluyang makalayo sa mga tao, mabilis na kinaladkad na matandang babae si Sabrina. Matuli nitong tumakbo at siniguro na walang makakasunod sa kanila. Maliban na lamang sa mga aswang na masugid na tagasunod ni Lola Magda. Yun ang mga aswang na kumakain ng tao na gumagala sa gubat upang makapangbiktima. May mga kasapi siya na nakikihalubilo sa amin. Hindi ko sukat akalain na siya pala ang dahilan kung bakit kami nag-aaway-away. Minanipulan niya kami lahat. Yan talagang nagagawa ng hindi makontento kung anong meron ka. Kailangan natin may salba si Sabrina. Hindi pwede magtagumpay si Lola Magda sa kanyang plano. Natitiyak kong ito na ang katapusan ng aming angkan kapag nagawa niya ang kanyang kagustuhan. Sir Anton, tutulong po kami ni tatay. Magpahinga ka at magpagaling. May sugat ka oh. Malakas si Aling Magda, kaya't kailangan natin magtulungan. Akala ko ba gusto niyo nang umuwi? Ngayon nagkaayos na ang 2 pangkat at alam na natin kung sino ang tunay na kalaban. Handa kaming tumulong ni Ariel, lalo na't hindi na iba si Sabrina sa amin. Nagpahinga si Ariel sa kubo na makabalik sila sa baryo. Ang nooy 2 pangkat na naglalaban-laban ay nagtipon-tipon sa pulong na pinangunahan ni Anton. Doon na sila isa-isang nagsalita ng lahat ng hinaingat sa loobin. Kaya't nalaman ng bawat isa kung ano ang kanilang mga nararamdaman. Nagkapatawaran sila dahil sa mga maling paratang na ipinataw sa kanila, kaya sila nagalit ng husto. Ngayon iisa lang ang ating layunin, na mahanap kung saan dinala ni Lola Magda si Sabrina. Nakakalungkot mang isipin na ang nooy taong pinagkakatiwalaan at tinuturing nating ina ay siya palang dahilan ng ating pag-aaway. Ngayon ay may malaking dagok sa ating angkan. Kinakailangan natin pigilan ng plano at ritual na gagawin ni Lola Magda dahil ikasasawi yun ni Sabrina. Tulungan niyo po akong hanapin ang aking anak. Huwag kayong mag-alala, Mang Protasio. Gagawin po namin ang aming makakaya na mahanap si Sabrina. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas at pagkakataon na tumuntong uli sa lugar na ito. Buhat ng patayin niya ang aking asawa at gawin niya ito sa akin. Lumpo at bulag ang isang mata ni Mang Protasio dahil sa kagagawa ni Lola Magda. Ayon sa matandang lalaki, sa pilitang kinuha ang kanilang anak habang sila'y mahimbing na natutulog. Nagulat sila nang malaman na si Lola Magda yun. Gusto silang patayin ng matanda at ninakaw ang kanilang anak sa hindi malamang dahilan. Nalumpo siya at nabulaga, ngunit ang kanyang asawa ay namatay. Ang binatang si Samuel ang kanyang hiningaan ng tulong nang napagaw ito sa kubong kanyang tinitirahan upang muling makita si Lola Magda.
Hindi makapaniwala ang mga taong naroon sa isiniwalat ni Mang Protasio. Malakas ang kutob nito na si Sabrina ang batang babae na kinuha ng matanda. Samantala, dinala ni Lola Magda ang dalaga sa kuweba kung saan walang nakakaalam. Lola, pakiusap. Umuwi na tayo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman masama. Ang tagal kong nagsakripisyo para palakihin ka. Bukas kaarawan mo na. Panahon na rin upang suklian mo ang aking paghihirap. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Matagal ko nang inaasam-asam na muling bumalik sa pagkabata. At ikaw ang naging kasagutan sa nais kong yon. Ang sanggol na ipinanganak sa mismong araw kung saan ang buwan ay dumaan sa anino ng mundo. Ang siya makakapagbigay sa akin ng lakas at muling manumbalik ang kabataan. Lola, apo niyo ako. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Mamayang gabi, pagdating ng kabilugan ng buwan, matatapos ko na ang ritual. Ikaw ay magiging ako. At ako ay magiging ikaw. Wala nang makakapigil sa akin. Lola, alam kong hindi ka masama. Siguro may pinakain lang sa'yo ang mga kalaban kung bakit ka nagkakaganyan. Umuwi na po tayo. Tumahimik ka! Bakit niyo pa ako pinatakas kasama ni Ariel kung papatayin niyo rin naman pala ako? Dahil mas mabuti nang sumama ka sa kanila. Kesa malaman mo mula sa mga buwisit ng mga aswang na yon ang katotohanan. Lola, pakawalan mo na ako rito! Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang nalaman na nilusob ng inaakala nilang masasamang aswang ang kanilang pangkat dahil nararamdaman ng mga ito ang ritual na isinagawa ni Lola kasabay ng pigi na isinasagawa nila buwan-buwan na. Gusto nilang pigilan ng matanda dahil mas ikapapahamak nila kung mapagtatagumpay ng matanda na makipagpalit ng katawan kay Sabrina. At ang kaluluwa ng dalaga ay pupunta sa katawan ng matanda at mamamatay. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng pangkat ni Anton na hanapin si Sabrina. Idadaos na ang 18 taon ng dalaga at yun ang tanging pinakihintay ng matandang si Magda. Maghiwa-hiwalay tayo. Alam kong hindi sila makakalabas dito sa kabundukan. Sasama ako sa paghahanap. May makakasama naman si Ariel dito. Sige po, Mang Dodoy. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ito ni Aling Magda sa sinasakupan niya. Dahil gusto niyang siya lamang ang mamuno habang buhay. Nagtalo pa nga sila ni Daddy dahil gusto ng aking ama ng kapayapaan. Pero hinikayat niya ako na palihim na pumatay ng tao dahil hindi yun makakapawi ng uhaw namin. Sumapit na ang hapon na hindi pa rin nila nahahanap ang dalaga. Paikli ng paikli ang tsansa nilang matagpuan si Sabrina. Hanggang sa may matanaw na maliit na kuweba si Mang Dodoy. Sir Anton, may kuweba ron. Pasukin natin. Baka sakaling naroon sila. Mga kasama, doon tayo sa kuweba. Magmasid at makiramdam sa paligid. Huwag kayong magkatubiling labanan siya kung manlaban. Hindi na siyang buting si Lola Magda dahil nilamon na ng kasamaan ng puso niya. Iba talagang naidudulot ng pagiging makasarili. Mag-iingat kayo. May mga kalabang aswang sa paligid. Pailing-iling na sambit na matandang lalaki. Bit-bit niya ang kwintas sa pagmamayari ni Sabrina. Naalala niyang dalhin ito at isinilid sa itim na tela upang hindi manghina ang mga aswang na kanyang kasama. Lingid sa kaalaman nila na ang kwintas na yun ay hindi pagmamayari ng lolo ni Sabrina. Ayon na rin sa kwento ni Lola Magda sa kanya, kundi sa mga manggagamot na pinaslang na matandang babae at lahat ng mga gamit ay isinilid nito sa baul at itinago. Ngunit dahil sa kakulitan ng bata, ay natagpuan niya ito. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi ng matandang yun. Kung hindi pa naglakas ng loob ang ibang aswang na pigilan siya, edi sana hindi nyo nalaman na matinding lihim niya. Tama kayo, Mang Dodoy. Teka, may nadidinig akong iyak. Baka si Sabrina na yun. Naririnig ko rin ang boses ni Magda. Mag-iingat kayo. Malakas pa naman yun kahit matanda na. Opo, Mang Dodoy. Nanlilisik ang mga mata ni Lola Magda nang sampalin niya si Sabrina. Naririndi siya dahil sa ingay ng babae habang umiiyak ito at nagmamakaawa. Lintik, tumahimik ka!
Ayan tuloy may mga taong nakapasok. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Tapos sisirain niyo lang ang aking mga plano. Lola, pakiusap. Tigilan mo na to. Hindi po ako galit sa inyo. Bumalik na tayo sa bahay at mamuhay ng masaya katulad ng dati. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan ko tong gawin? Para ako'y bumata at magkaroon ng lakas. Mabubuhay pa rin naman ang katawan mo. At maaalala ka naman nila. Kaluluwa mo at katawan ko lang ang mamamatay. Ngunit magkasama pa rin naman tayong mabubuhay. Pinag-isa lang tayo. Gagamitin mo lang ang katawan ko dahil sa pansariling interes! Wala kang karapatang sagot-sagutin ako ng ganyan. Wala kang utang na loob. Malakas na sinampal at sinabunutan ng matandang aswang si Sabrina dahil ayaw nitong pumayag sa kagustuhan ng matanda. Aling Magda! Hayaan mo na mabuhay ng malaya si Sabrina! Tigilan mo na to! Sino ang nagbigay ng pahintulot sa inyo na pumasok dito? Wala talaga kayong ginawa kundi ang pakialaman ako, no? Minahal mo naman si Sabrina, kaya pakawalan mo na siya! Isa ka pang hangal! Hindi ba't gusto mo siyang pakasalan? Kaya nga inalagaan ko siya para sa iyo, Anton. Ngunit bago kayong magpakasal, tatapusin ko muna ang ritual. Sumusobra ka na talaga! Ayoko magpakasal! Lalo na't sa loob ng katawan ni Sabrina ay mabubuhay ang matandang katulad mo! Halos maduwal pa si Anton nang sabihin niya yon dahil sa inis ay kinasa ng matandang aswang ang baril at pinaulanan ng bala sina Mang Dodoy at Anton. Nagsitakbuhan ang kanilang mga kasamahan sa loob ng kuweba nang makarinig ng sunod-sunod na mga putok. Ngunit hinarangan sila ng mga kasaping aswang ni Lola Magda at muling naglaban-laban. Pambihira, si Aling Magda pala may gusto sa'yo, Sir Anton. Buwisit na matandang yan. Magkaganon, hindi ko masisikmuran makipagsiping sa kanya. Kahit katawan pa yan ni Sabrina. Matagal ka na sigurong pinangarap ng matandang yan, kaya nagawa niya ang bagay na ito. Kaya dapat natin siyang talunin. Itinali niya si Sabrina. Ikaw na ang bahala na itakas siya. Kukunin ko ang atensyon ng matandang yan. Mga buwisit kayo! Sisirain niyo pa ang matagal kong inaasam-asam! Sisiguraduhin kong hindi niyo ako mapipigilan! Matanda ka na! Hindi ka na maaaring bumalik sa pagkabata! Bakit kailangan mo pang ibuwis ang buhay ng iyong apo? Isa ka pang tanga na magtutuba! Bakit ba kasi sa dinami-dami ng panahon na mapadpad kayo rito? Ngayon pa talaga! Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may rason. Kaya nga siguro nakarating kami rito para harangan ang masama mong balak. Ha! Papatayin ko kayo! Muling pinaulanan ng bala ng matandang aswang si Mang Dodoy. Ngunit dahil sa suot nitong medalyon ay maliksi siyang nakakailag. Nagngingit-ngit sa galit si Lola Magda nang muli niyang kinalabit ang gatilyo ng baril. Ngunit naubusan na ito ng bala, kaya itinapon niya yun. Nabaling ang kanyang pansin kay Sabrina na nooy kinakalaga ni Anton. Kaya't kumaripas ito ng takbo patungo sa dalawa at malakas na sinampal ang lalaki. Bitiwan mo si Sabrina! Hindi mo siya mailalayo sa akin! Kampun ka ng demonyo! Minsan na akong tumaliwa sa batas ng aking ama. Yun ay dahil sa pagmamanipula mo sa aming utak. Ngunit ngayon nalaman ko na kung gaano ka kasama. Hindi na ako papayag na ikaw ang mamuro sa amin kapag wala si ama. Kasing tigas ng ulo mo ang iyong amang si Armando. Ni minsan hindi siya nakinig sa akin. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan upang magkawatak-watak ang kanyang sinasakupan. Nagtagumpay ako sa bagay na yon. Kaya nasisiguro kong magtatagumpay ako ngayon. Tama na, Lola! Hindi ikaw ang Lola Magda na nagpalaki sa akin. Hindi na ikaw ang Lola na may malasakit sa amin. Buong buhay ko, kasinungalingan lang pala ang lahat. Wala kang karapatan na magreklamo dahil ako ang bumuhay sa'yo. Gamit ang mahabang kuko, akmang ibabaw nito sa dibdib ni Antona. Ngunit laking gulat ng matandang aswang nang biglang hambalusin siya ni Mang Dodoy gamit ang pinatulis na kawayan.
Kahit pagtulungan niyo ako, hindi niyo ako mapipigilan sa gagawin kong ritual! Nagsimula na itong magsalita ng mga kataga, kasabay ng paglitaw ng bilog at maliwanag na buwan sa kadiliman. Umiihip ang malakas na hangin na siyang ikinagimbal ng lahat. Wari hinihigop ng matanda ang enerhiya ng dalaga, kaya nahihirapan itong makahinga. Ang medalyon na pag-aari ni Sabrina, kailangan kong ilapit kay Aling Magda para higupin itong enerhiya niya. Habang ikinukumpas na matandang aswang ang kamay, ay tumitilapon si Anton at Mang Dodoy. Maging ang ibang aswang na gusto siyang sugurin. Bagamat nagkaroon ng lakas ng loob si Mang Dodoy na sugurin ang matandang aswang, buong lakas nitong hinagis ang medalyon at tumama yon sa ulo ng matanda. Dahilan na mapahinto ito sa pagsambit ng orasyon. Sir Anton! Nina! Tumayo si Anton at itinarak ang itak sa likod ng matandang aswang. Sinundan niyo ni Mang Dodoy. Hindi maaari to! Parang hinihigop ang lakas ko! Ang kulat mong patayin! Pero sisiguruhin ko na matatapos na ang kasamaan mo! Wala kayong utang na loob! Lola! Hindi ko gustong mawala ka. Mahal na mahal kita, Lola. Huwag mo siyang kaawaan, Sabrina! Hindi na siyang Lola Magda na minahal mo! Dahil kasakiman at kasamaan ang nangiibabaw sa puso niya! Lola! Sir Anton, bakit nangyayari sa atin to? Pasinok-sinok ang matandang babae habang nangihina. Dahil sa medalyon na dumapo sa kanyang ulo, ay hinigop nito ang kanyang enerhiya at lakas. Dahilan na manghina siya. Hinihintay ka na ng tunay mong ama, si Mang Protasio. Alam ko mahirap paniwalaan at tanggapin ang mga pangyayari. Pero dapat lang napagbayaran ni Lola Magda ang lahat ng kasalanan niya. Hindi pagmamayari ng namayapa mong lolo ang medalyong ito, Sabrina, kundi sa mga manggagamot na pinaslang ni Aling Magda. Umagulgul ang dalaga dahil sa labis na paghihinagpis. Dilat ang mga matang binawian ng buhay si Lola Magda. Sumuko rin ang mga aswang na kumampi sa kanya dahil natalo sila ng mga kasapi ni Antona. Inilibing nila ang bangkay ni Lola Magda sa loob mismo ng kuweba. Tulala pa ang dalaga dahil hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Kinargasan ni Mang Dodoy sa likod nito dahil may sugat si Anton sa ulo nang mabunggo sa malaking bato. Nakapagsalita lamang si Sabrina nang dalhin siya ni Mang Dodoy sa kubo kung saan naroon si Ariela. Umiiyak na niyakap nito ang binata. Mabuti at ligtas ka, Ariel. Labis ang pag-aalala ko sa iyo. Mabuti ligtas ka, Sabrina. Pinapalalangin ko ang kaligtasan mo. Nandito si Mang Protasio. Sa palagay ko kailangan niyo mag-usap para naman makilala niyo ang isa't isa. Nabaling ang tingin ng dalaga sa matandang lalaki. Bulag at numpo ito. Tuna na pag-alaman ng dalaga kung ano nangyari kay Mang Protasio. Sa tulong ni Samuel na naging kaibigan ng Ginoo, ay nalaman nito na may apo si Lola Magda. Naging interesado siya sa kwento ng binata at nagkaroon ng pag-asa na buhay ang anak nila na kinuha na matandang babae. Naaalala kong may malapad na nunal sa likod ang aking anak. Meron po ako. Ipinakita ng dalaga ang nunal nito sa likod malapit sa balikat. Muli siyang niyakap ni Mang Protasio dahil sigurado ito na si Sabrina ang matagal nang hinahanap na anak. Naging emosyonal ang tagpo na mag-ama. Hindi mapigilang umiyak ng Ginoo dahil kamukha ni Sabrina ang ina nitong namayapa. Ilang araw pang nanatili sina Ariel at Mang Dodoy sa baryong yun. Buhat nang mamatay si Lola Magda, ay muli nagsama ang mga aswang na nooy tumiwalag sa pangkat. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Don Armando nang malaman ang nangyari. Marami-raming nasawi mula sa kanyang mga kasapi.
Sa pamumuno ni na Anton at Don Armando, naging payapa ang baryo. Walang patayan ang nagaganap at tanging hayop lamang ang kanilang kinakain. Nagkamabutihan sina Ariel at Sabrina, samantalang si Anton naman ay tinanggap na hindi niya kayang pilitin ang dalaga na magpakasal sa kanya. Bukod sa malayo ang agwat ng kanilang edad, ay hindi siya gusto ng dalaga. Sumama si Sabrina kina Ariel at Mang Dodoy na umuwi sa baryo kung saan sila noon nakatira at namuhay ng normal. Si Mang Protasio naman ay minabuting doon na lamang manirahan kasama sina Samuel sa kabundukan. Lumipas sa mga araw. Muling nanumbalik ang saya sa baryo ng mga aswang. Walang gulo at pantay-pantay ang karapatan ng lahat. Ang mga masasamang aswang naman na sumapi kay Lola ay nagsilika sa kabundukan at doon na nagtago sa takot na mapatay ng pangkat ni na Anton. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento ng mag-amang sina Mang Dodoy at Ariel at Sabrina. Okay, shoutout po tayo ngayon. Hi po kay Sweet Corn. Shoutout sa Coral family from Buhi, Camarines Sur at South Korea. Hi kay Lance MBB from Malaysia. Hi kay Lisa Marinas from Cyprus. Shoutout sa Sioting family from Iloilo. Hi kay Jenny Mindo from Pagbilao, Quezon. Shoutout po kina Brenda and Michael Grencio at sa mga kapatid niyang sina Pamela and Bernie Polilio. At syempre kay Mother Neriza Polilio. Hi kay Ami Yong. Solid inkong ito. Thank you, ma'am. Hi kay Ernel Rivera from Caloocan. Hi kay Rowena Sabido from Marikina City. Shout out kay Cristal Rizan Dictahan Tano at sa Tano family sa Zamboanga del Sur at sa Duhay Lungsod family. Hi kay Mildred Padilla from Jordan. Josefina Coracha. Hi kay Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan. Aleth Penilla from UAE. Shout out kina Manuel Baldonado at Lorna Algordo na lagi po nakikinig sa atin. Salamat po. Tony Santillan at sa Santillan family from Belgium, Europe. Shout out sa Ciudad family, lalo na po kay Manuelita Ciudad. Mommy Giselle from Japan. At syempre kina Giza Nicole Velasco at Isaac Velasco. Hi po sa inyo. Alright. Lagi po nating tatandaan sa lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay, mahirap man o madali, masaya man o malungkot, lagi po tayong lalapit sa ating Panginoon. Pray lang po lagi. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.